Pagtalakay sa Kabanata 1 ng El Filibusterismo sa ibabaw ng kubyerta. Magandang araw mga mag-aaral! Sa pagbubukas ng El Filibusterismo, hindi tayo agad dadalhin ni Rizal sa sigawan, digmaan o karahasan. Sa halip, inilalagay niya tayo sa isang tila payapang tagpo, isang paglalakbay sa ibabaw ng kubyerta ng isang bapor. Ngunit, tandaan niyo ito, sa El Filibusterismo, ang katahimikan ay hindi kailanman inosente. Ang tagpuan, Bapor Tabo. Ang Bapor Tabo ay mabagal na naglalakbay sa Ilog Pasig. Habang ito'y umaandar, makikita natin sa ibabaw ng kubyerta ang mga taong may kapangyarihan, mga opisyal ng pamahalaan, praile at edukadong tao. Sila ang nag-uusap, sila ang nagpaplano, sila ang nagpapasya. Kapansin-pansin, wala rito ang karaniwang Pilipino. Pinag-uusapan nila ang pagpapaunlad ng Ilog Pasig, mga proyekto ng pamahalaan at di umano'y ikabubuti ng bayan. Sa unang tingin, tila seryoso at makabayan ang diskusyon. Ngunit kung pakikinggan ng mabuti, mapapansin natin na mas marami ang paliwanag kaysa solusyon. Mas nangingibabaw ang yabang kaysa malasakit. At mas mahalaga ang pagpapakitang matalino kaysa tunay na pagtulong. Dito nagsisimula ang tahimik na panunuya ni Rizal. Ang diwa ng kabanata, habang ang bapor ay mabagal, paikot-ikot at hirap umusad, ganito rin ang takbo ng pamahalaang kolonyal. Maraming plano, maraming salita, ngunit walang malinaw na direksyon. Ipinapakita ni Rizal na ang problema ng lipunan ay hindi kakulangan sa talino, kundi kakulangan sa malasakit at pananagutan. Mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Sa kabanatang ito, ang mga tauhan ay hindi lang individual, sila ay mukha ng isang sistema. May mga pinunong maraming ideya ngunit walang aksyon. May mga edukadong mulat ngunit pinipiling manahimik. At may mga Pilipinong apektado ng lahat ng desisyon ngunit hindi kailanman kinukonsulta. Tahimik man sila sa akda, malakas ang kanilang kawalan. Una, si Simon. Hindi basta kontrabida o bayani, siya ang radikal na bunga ng sistematikong pang-aapi. Para kay Rizal, si Simon ay babala. Kapag ang lipunan ay patuloy na nagbubulag-bulagan, revolusyon ang isisilang nito, hindi reforma. Pangalawa, Don Custodio. Sa gisag ng maling katalinuhan, maraming salita, maraming plano, ngunit walang tunay na solusyon. Siya ang tipo ng pinunong kunwaring nag-iisip para sa bayan, ngunit ang totoo ay iniiwasan ang tunay na pagbabago. Ang pangatlo ay si Doña Victorina. Higit pa sa pagiging katawa-tawa, siya ang trahedya ng kolonyal na kaisipan. Isang Pilipinong ikinahihiya ang sariling bayan at mas pinipiling burahin ang marumi kaysa ayusin ito. Pang-apat, Benzaib. Simbolo ng midyang tagapagtanggol ng kapangyarihan, hindi ng katotohanan. Para kay Rizal, mapanganib ang midyang ganito dahil pinapaganda nito ang kabulukan ng sistema. At panlima, Padre Salvi. Larawan ng simbahan bilang bahagi ng kapangyarihang politikal, hindi moral na gabay. Alam ang panganib ngunit patuloy na nakikinabang. Sa unang kabanata ng El Filibusterismo, sa ibabaw ng kubyerta, malinaw ang sinasabi ni Rizal. Hindi sapat ang magplano kung hindi handang makinig. Hindi sapat ang maging edukado kung mananatiling tahimik. At hindi sapat ang reforma kung ito'y pawang salita lamang. Ang huwad na pagbabago ay mas mapanganib kaysa lantad na pang-aapi sapagkat pinapatulog nito ang kamalayan ng bayan. Kung iuugnay natin sa panahon ng Kastila, noong panahon ng kolonyalismo, ang kapangyarihan ay nasa iilan. Ang desisyon ay ginagawa sa itaas at ang masa ay tagasunod lamang. Ang eksenang ito sa kubyerta ay refleksyon ng pamahalaang malayo sa bayan, ngunit kontrolado ang bayan. Ngayon, itanong natin sa ating sarili, may mga desisyon bang ginagawa tungkol sa atin, ngunit wala tayo sa usapan?
May mga proyektong maraming paliwanag ngunit walang bunga? May mga lider bang nagsasalita ng mahaba ngunit kumikilos ng kaunti? Kung oo, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Ang Kabanata 1 ay babala ni Rizal sa atin. Ang lipunang pinamumunuan ng mga taong hiwalay sa karanasan ng bayan ay iikot lamang, hindi uusad. At bilang mga mag-aaral at mamamayan, ang tanong ngayon ay, mananatili ba tayong pasahero sa kubyerta o bababa tayo upang unawain at baguhin ang sistema?